May mga sandali sa buhay na ang isang simpleng tadhana ay bumabangga sa isang napakakomplikadong kapalaran. Sa isang iglap, magbabago ang lahat. Isang araw, ikaw ay naghahabol lang ng kakarampot na komisyon. Kinabukasan, ang puso mo na ang hinahabol ng isang milyonaryo. Ito ang kwento ni Emma, ang dalagang nagtataglay ng ganda at kabutihan. Isang delivery rider. Nagbibilad sa init at ulan. Nakikipagsapalaran sa Maynila. Ang kanyang bisikleta, ang tanging kabuhayan at pag-asa. Ngunit paano kung ang mismong kabuhayan niya ang magdadala sa kanya sa isang gulo? Si Aldrin, ang CEO na lulong sa laro ng kapangyarihan. Bumangga ang bisikleta. Pero ang katotohanan ay mas malalim pa. Sa pagbagsak ni Emma, may bumangon sa puso ni Aldrin. Isang lihim na obsesyon. Handa na ba kayong makinig? Dahil hindi ito ordinaryong banggaan. Ito ay isang banggaan ng kapalaran kung saan ang isang CEO ay magiging isang ulilang umiibig na hahayaang mahalin siya ng simple at mabait na delivery girl. Pero may mas malaking lihim si Aldrin. Pakinggan natin kung paano nagbago ang isang bisikleta, isang kotse, at 2 puso. May kakaibang himig ang umaga sa Tondo. Hindi ito tunog ng ibon, kundi ingay ng mga taong naghahabol ng oras. Sa isang maliit at simpleng silid, si Emma ay tahimik na bumabangon. Siya ang panganay, ang sandigan. Ang kanyang ganda, natatangi. Hindi pininta ng mamahaling makeup, kundi ng tapat na pagod at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng liwanag at pangarap. Maingat niyang inaayos ang kanyang bisikleta, ang kanyang kaibigan at kabuhayan. Nakasuot ng kanyang delivery uniform, sumasampa siya, handang sumuong sa Maynila. Bitbit ang pag-asa na ang bawat biyahe ay sapat para mabayaran ng upa at pambili ng gamot ng lola. Bawat stoplight, lahat ay may kapalit na pawis at may tanging layunin, ang hindi magutom ang kanyang pamilya. Sa pag-arangkada ni Emma, nagbabalik sa kanyang isipan ang bigat ng kanilang sitwasyon, ang utang, ang lumalaking bayarin, ang kanyang ina na OFW ngulit tila hindi na sapat ang padala. Ang pagod ni Emma ay hindi lang pisikal kundi emosyonal. Naaalala niya ang sarili bilang isang college student na may dean's list. Gusto niyang maging guro, ngulit bigla ang nagkasakit ang lola niya at kailangan niyang pumili. Edukasyon o pamilya. Walang pag-aatubili, pinili niya ang huli. Kaya't ngayon, ang kanyang uniform ay delivery uniform. Ang kanyang notebook ay napalitan ng thermal bag. Bawat madadaanan niyang eskwelahan, may kirot sa kanyang puso. Pero walang pagsisisi, dahil ang pagmamahal sa pamilya, para kay Emma, ay mas dakila kaysa anumang diploma. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, si Aldrin ay nagising sa tunog ng alarm. Siya ang CEO, matipuno, may kapangyarihan at kilalang babaero. Galing siya sa isang gabi ng pag-inom. Ang kanyang penthouse ay malawak, ngunit walang kaluluwa. Ang kanyang kotse, isang luxury sedan, ay naghihintay sa basement. Ito ang kanyang laruan, ang simbolo ng kanyang pagkadiyos. Sa kanyang isip, lahat ay nabibili, lahat ay may presyo. Para sa kanya, ang buhay ay isang laro ng kapangyarihan at paglalaro. Walang pasensya. Handa na siyang magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang nakakabagot na buhay. Nagtagpo ang dalawang mundo. Si Emma naghahabol ng oras habang si Aldrin ay nagmamadali. Sa isang kanto sa Makati, nangyari ang hindi inaasahan. Isang blind spot, isang sandali ng kawalang ingat. Bam! Ang malakas na tunog ng metal laban sa metal. Ang bisikleta ni Emma ay tumilapon, siya naman nadapa, namimilipit sa sakit. Huminto ang mundo ni Emma. Bago pa siya magalit, bumaba si Aldrin handang mag-amok. Ngulit pagkakita niya kay Emma,
Biglang natigilan siya, kahit may dumi at pawis, kahit may luha. Ang ganda ni Emma ay tila tumama sa kanya tulad ng isang kidlat. Ang delivery girl ay mayroong di pangkaranibang karisma. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Imbis na magalit at maningil, si Aldrin ay nabighani. Agad siyang naglabas ng cash, makapal na cash, handang bayaran ng anumang pinsala. Ngunit si Emma, puno ng dignidad, ay inis na bang pera. Ang kailangan ko po ay hindi pera, kundi hustisya. Ang tanging nasabi niya, at pilit niyang inayos ang kanyang bisikleta. Umalis siya. Iniwan si Aldrin na nakatayo, tulala, at may kakaibang pangungulila. Hindi pa tapos si Aldrin. Agad niyang tinawagan ng kanyang private investigator o PI. Pinasundan niya si Emma ng lihim. Nagsimula na ang kanyang obsesyon. Gusto niyang malaman ng lahat. Ang banggaan ay naging simula ng isang lihim na pag-ibig at isang mapanlinlang na plano. Sa loob ng 48 hours, nasa kamay na ni Aldrin ang buong buhay ni Emma. Ang utang, ang pamilya, ang nauudlot na pangarap. Nalaman niyang malinis ang puso ni Emma. Lalo siyang nahulog. Ito ang kauna-unahang beses na seryoso si Aldrin sa isang babae. Pero paano niya ito maaabot? Hindi siya pwedeng magpakilalang CEO. Kailangan niya ng permanenteng daan papasok sa buhay ni Emma. Kinuntak niya ang kanyang HR. Ang matalino at mapanlinlang na plano ay binuo. Isang tawag. Isang espesyal na rekomendasyon. Sa ilalim ng pagkukunwari na kinukonsidera ang kanyang galing sa pag-asikaso ng mga papeles sa banggaan, inalok si Emma ng posisyon. Ang inalok na sweldo ay sapat na upang tuluyan ng iiwan ang pagiging delivery rider. Desperado si Aldrin na tanggalin si Emma sa kalsada. Ang trabaho? Personal secretary sa kumpanya. Nagduda si Emma. Bakit ako? Ngunit ang kanyang pangangailangan ay mas matindi kaysa sa kanyang pagdududa. Pinilit niyang tanggapin. Ito na ang bagong simula. Ngunit hindi niya alam, isa itong bitag ng pag-ibig. Si Emma ngayon ay hindi na naka-uniforme ng delivery kundi nakasimpleng corporate attire ay pumasok sa glass tower ni Aldrin. Ang mundo ay tila nagbago. Ang kanyang natural na talino at kasipagan ay agad na namayani. Naiiba siya sa lahat ng babaeng nakilala ni Aldrin. Hindi siya nagpapabola, hindi siya nagpaparinig ng regalo. Ang kanyang focus ay ang trabaho at ang kanyang pamilya. Araw-araw, nakita ni Aldrin ang puso ng babaeng minsang sumalpok sa kanyang kotse. Ang plano ni Aldrin ay gumana. Lalo siyang nahulog ang loob kay Emma. At lalo siyang nagbago. Ang bar ay hindi na niya pinupuntahan. Ang mga party ay hindi na niya sinasamahan. Ang kanyang mga kaibigan nagtataka. Si Aldrin, ang hari ng nightlife, ay ngayon ay nakatutok na sa trabaho. Ito ang epekto ni Emma sa kanya. Habang nagtatrabaho, madalas silang mag-usap. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa buhay. Si Emma ay nagkukwento tungkol sa kanyang ideal man. Mabait, simple, hindi babaero. Ang bawat salita ay tumatama sa puso ni Aldrin. Masakit. Alam niya na siya ang eksaktong kabaligtaran ng hinahanap ni Emma. Ang lihim na kirot ay lalong lumalaki. Alam niyang hindi niya maamin ang damdamin dahil baka itakwil siya ni Emma dahil sa kanyang reputasyon. Nagsimulang magtanong si Aldrin sa sarili. Mas mahalaga ba ang katotohanan o ang pagkakataong manatili sa tabi niya? Bakit nga ba naging ganito si Aldrin? Mini backstory or flashback. Naalala niya ang kanyang kabataan. Isang broken family, ang kanyang ama palaging nambababae, ang kanyang ina laging umiiyak. Ang kanyang puso na puno ng trust issues at loneliness. Naniwala siyang ang pag-ibig ay transaksyon lamang at panandalian lang.
kaya't naging playboy siya. Pero ngayon, si Emma ay tila susi na nagbubukas sa nakakandadong puso niya. Desisyon ni Aldrin. Kailangan niyang subukan ang sarili niya. Kailangan niyang malaman kung mamahalin siya ni Emma kahit simple siya. Nag-ayos siya ng isang casual na hapunan. Nagpanggap siya na Mr. Simple, isang ordinaryong empleyado na matalik niyang kaibigan. Doon, nagkwento siya ng mga hypothetical situations tungkol sa isang CEO na nagbago. Nakita ni Aldrin ang pag-aalangan ni Emma. Ayaw niya talaga sa ideya ng isang CEO na mayabang. Ang pagpapanggap ay nagbigay ng matinding kaba kay Aldrin. Sa puso ni Emma, ang CEO si Aldrin ay nananatiling arugante. Akala niya, ang pakikinig ni Aldrin sa kanyang mga kwento ay pakikinig lang ng isang amo sa kanyang empleyado. Hindi niya alam na bawat kwento niya ay tila wedding vows na para kay Aldrin. Hindi niya maisip na siya'y liligawan ng isang milyonaryo. Kaya't sa tuwing nagkukwento si Aldrin tungkol sa future, hindi niya pinapansin. Inaakala niya na ang CEO ay nakikinig lang, pero ito pala ay gusto na siyang pakasalan. Ang kanyang pag-ibig parang isang malaking bato na hindi niya maibato. Tumatanda na ang PI report sa drawer niya. Araw-araw, nakikita niya si Emma. Ang pag-aamin ay napakalapit na. Pero ang takot, mas matindi. Paano kung magalit siya dahil ginamit ko ang banggaan? Ang matapang na CEO ay naging ulilang umiibig. Ang kanyang solusyon? Ibigay ang buong pagmamahal, ngunit sa lihim muna. Bago pa maamin ni Aldrin ang lahat, isang abrupt separation ang naganap. Isang malaking business deal sa Europe. Kailangang umalis ni Aldrin ng matagalan. Hindi niya nasabi ang kanyang nararamdaman. Ang pag-alis niya, nag-iwan ng malaking butas sa opisina at sa puso ni Emma. Ang CEO na minsan niyang kinasusuklaman ay biglang na-miss niya. Lumipas ang 3 taon. Tahimik si Aldrin sa Europa, ngunit ang pag-ibig niya kay Emma buhay na buhay. Araw-araw, binabasa niya ang mga ulat mula sa kanyang PI, na ngayon ay bodyguard na ni Emma nang walang kaalaman niya. Sa kabilang banda, ang buhay ni Emma ay umayos na. Nabayaran na ang utang, ngunit may kulang. Sa bawat pag-alis sa opisina, hinahanap niya ang presence ng CEO. Ang memories ng kindness at pakikinig ni Aldrin ay naging ginto. Nagsimula siyang ma-realize na mahal pala niya ang CEO nang matagal niyang kinamumuhian. Doon niya napagtanto, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ka, kundi sa kung paano kanya pinapahalagahan. Ang mga kwento niya, na inaakala niyang simpleng chismis lang, ay naging tulay pala sa puso ni Aldrin. Hindi pala siya babaero sa akin. Biglang naglaho ang kanyang mga prejudice sa CEO. Sa loob ng 3 taon, ang pag-asa ang nagpalakas sa kanya. Sana bumalik siya. Ang puso ni Emma handa na. At dumating ang araw. Bumalik si Aldrin. Lalo siyang naging matipuno. Ngunit may mas malalim na emosyon sa kanyang mga mata. Walang abiso, ang una niyang hinanap ay si Emma. Ang pagtatagpo ay puno ng tensyon. Isang matagal at tahimik na tinginan. Ang mga salita ay hindi kinailangan. Ang damdamin nag-apoy. Sa sandaling iyon, alam ni Aldrin na hindi nagbago ang kanyang pag-ibig. At alam ni Aldrin na hindi na niya kailangang magpanggap. Sa isang seryosong pagkakataon, inamin ni Aldrin ang kanyang damdamin. Emma, wala na akong pakialam kung sino ka o kung ano ang reputasyon mo. Mahal kita. Ang babaeng nagbigay sa akin ng chance na magbago ang buhay. Si Emma ay umiyak. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Oras na para sa katotohanan. Unang nanghiya at pagmamahal, inamin ni Aldrin ang lahat. Emma, ang banggaan ay naging simula. Ito ang simula ng aking pagbabago.
Pinasundan kita. Inimbento ko ang job offer. Ang lahat ng ginawa ko ay para lang mapalapit sa'yo. Ang pagiging babaero ko, nagbago yan nang makita kita. Ang twist ay tumama. Hindi niya maamin noon, ngulit ngayon, kailangan na niya itong harapin. Nasaktan si Emma. Nilinlang siya. Ginawa siyang target. Naglakad siya palayo. Ang emosyonal na drama ay umabot sa sukdulan. Kahit pala totoo ang pag-ibig, may bahid pa rin nung panlilinlang. Ngunit ang kanyang puso, hindi na makatiis. Bumalik siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang tanong. Ang pag-ibig mo ba, Aldrin? Totoo? Ang sagot ni Aldrin ay isang grand gesture. Ipinakita niya ang patunay. Habang wala siya, lihim niyang ipinagawa ang bahay ni na Emma. Lihim na sinuportahan ang gamutan ng lola nito. At inayos ang pag-aaral ng kapatid niya. Mas malalim pa sa pera ang ginawa niya. Hindi ko ito ginawa para bilhin ka, Emma. Ginawa ko ito dahil mahal kita. At gusto kong maging karapat-dapat ako sa'yo. Ang kanyang pag-ibig ay walang bahid ng kayamanan, kundi ng tunay na pag-aalaga. Doon na nagwagi ang pag-ibig at pagpapatawad. Nangingibabaw ang kabutihan ni Aldrin. Lumuha si Emma. Ang CEO na minsan niyang sinumpa ay ngayon ay luluhod sa harap niya. Ang proposal. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang banggaan ay nagtapos sa isang matamis na oo. Pinakasalan siya ni Aldrin, hindi bilang isang trophy wife, kundi bilang reyna ng kanyang puso. Minahal siya na parang prinsesa. Ang kasal ay naging simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Si Emma ay naging asawa ng CEO, ngunit hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Ginamit niya ang kanilang kayamanan para sa charity work at pagtulong sa mga delivery riders. Si Aldrin sa wakas ay natagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang CEO na dating babaero ay naging tapat na asawa at responsabling tao. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang pinansyal, kundi tagumpay ng pagbabago at kadakilaan. Sa huli, natutunan natin na ang tunay na banggaan ng kapalaran ay hindi sa kalsada nagaganap, kundi sa puso. Ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapal ng kotse, kundi sa kakayahan mong magbago at tumanggap ng pag-ibig na handang mag-alay ng simple at tapat na puso. Ang tunay na prinsesa ay hindi dahil sa kayamanan ng lalaki, kundi dahil sa pagmamahal at respeto na ibinibigay sa kanya. Sana ay naantig ang inyong puso sa kwento ni na Aldrin at Emma. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakaka-relate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saloobin. Anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan niyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagpabago sa lahat? Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Magkikita tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.